walking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, fresh overload. Syempre happy ako kasi today is Friday. Actually may choices ka kasi kung pupunta ka sa school o hindi. Pero pinili kong hindi pumunta today para matutukan ko yung mga dapat kong gawin dahil next week ay exams na ng mga bata. Actually, dapat mauuna ako sa kanila. So, kailangan magawa ko siya today para sa next week, ayun, maipasa ko siya sa Monday at ma-approve kagad. Ayun. Ay nako, so ayun yung pinakamahirap na part na ginagawa ng teacher, yung gumawa ng grades. Yung alam mo yun yung tipong alam mo naman na kung ano yung grado nila. Sa totoo lang, hindi sila dapat pasado. Kaya lang kasi dito sa Thailand kasi bawal magbaksak ng bata. Isa yun sa mga rules na hindi sila ibabaksak. So, kailangan bigyan mo pa rin sila ng grades kahit hindi sila nagpa-perform or hindi sila nag-aaral ng maigi or wala silang ginagawa. So, kailangan mo pa rin bigyan ng grades. Kaya masakit sa ulo. So, masakit ulo ko dyan. Kasi parang ay nako, para tayong naglolokohan dito. Charot. So, yun. At eto pa, syempre galing kaming Terminal 21, dun kami tumambay. Kasi syempre mainit talaga, parang summer na dito. March 1 pa lang, pero parang yung sikat ng araw ay April na. So, kamusta naman sa April? Doble pa yung init dito. Ang init. Tapos, doon kami sa Terminal 21, so sa McDonald's, doon kami tumambay. Nalibang naman ako kasi ang dami talagang taong pumapasok doon na foreigner. Kasi syempre, ano yun eh, Sukhumvit Road yun eh. So, ang daming foreigner. Yung iba, mga Indiano, daming mga Indiano dito, nakakaloka. Hindi ko alam kung anong nationality nila, pero para sila mga Bombay. Tapos, ayun, ang daming puti, mga European. So, ayan naman yung madami dito sa Thailand, yung mga European. Talagang dinadayo talaga nila yung Thailand. Gustong-gusto talaga nila dito. Tapos, madami din syempre yung mga fashionista na alam mo yun, yung parang ang tindi-tindi ng init ng araw, naka-jacket. So, yun. So, kanya-kanyang style. Kung titignan mo yung mga tao, parang wala silang problema sa mundo. Parang lalabas lang sila, kakain, tapos naka-outfit ng bonggang-bongga. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila sa buhay. Pero ako alam ko kung ano yung ginagawa ko sa buhay. So yon, kaya kanyang drama. Tapos marami din mga, alam mo yon, yung mga jopok-pok. Ang aga-aga nandoon na sila nakatambay. Marami kasi dyan talaga sa Nana, nakakaloka yung area niyan. Yung Nana na yan, parang nandiyan dyan yung mga kalakalan. Alam mo yon. Pero syempre, hindi ko kayo i-encourage pumunta dito para, alam mo yun, gawin yung mga bagay-bagay na ganyan kasi nakakaloka, hindi kayo mananalo. So, sa mga Thailander palang winner na. So, ganon. So, may nagtatanong kasi sa akin, sabing ganon, yung photos daw ni Michelle D sa kanya Antonio Forcil lumabas yesterday. So, ito yung photoshoot nila sa Mega Magazine para sa Pilipinas sa March edition. So, syempre, nakita natin yung mga shoot nila na talaga naman, oh my God, ang gaganda. Winner, di ba? So, ako para sa akin, nakakatuwa kasi, di ba, nagkaroon sila ng project na ganito na pinagsama sila sa iisang frame at nakita natin, di ba, na kung ano sila ngayon after ng Miss Universe. So, yun yung nakakatuwa. Yung kanilang team kasi talagang, alam mo yon, maraming sumusuporta kasi nga yung team nila, na-build nila after ng Miss Universe. So, ang ganda ng naging istorya nila sa Miss Universe. Nung una, syempre, hindi sila nag-uusap, parang matinding magkalaban. Tapos later on, yung nabigay sila ng chance talaga na mag-cross yung landas nila, very close sila. So na-discover nila sa sarili nila na meron pala silang mga similarity, di ba? So yon. At dito sa photos na inilabas ng Mega Magazine, talaga naman masasabi mo, nakaka-proud si Michelle Diaz at si Antonio Porcil.
dahil ipinakita nila dito na walang distansya sa dalawang country to, di ba? So talagang very close. So may nagtanong sa akin, sabi niya, Mama Sam, nakita mo na ba yung photos ni Michelle D at saka ni Antonia Forsyth na release ng Mega? Sabi ko, oo naman. Tapos sabi niya, ano daw masasabi ko at sino daw ang mas maganda? Well, ang masasabi ko, bongga yung mga shoot nila. Talagang ramdam mo talaga yung intense doon sa mga photos nila. At ang winner. Ngayon, kung sino yung mas maganda, actually silang dalawa. Kaya lang kasi magkaiba yung beauty na ino-offer. Si Michelle D kasi, very Asian power talaga yung beauty na meron siya. Ayun yung ino-offer niya dun sa photos. At kung titignan mo, ang bongga naman, di ba? Kasi nga, very powerful yung dating. At yung mga posing niya, Diyos ko, talagang pasabog. Actually, nilamon niya doon ang bonggang-bongga sa posing si Antonia. Pero, yung beauty ni Antonia mas lutang kaysa kay Michelle D. Kasi naman yung beauty ni Antonia, very Thai beauty. Na alam mo yun na talagang typical na Asian beauty. So, yung kay Michelle D, yung para siyang very powerful na Asian beauty. So, yun. So, nakakatuwa kasi pag tinignan mo silang dalawa, mararamdaman mo na para silang couple, para silang twin, para silang magkarelasyon, ganon. So yun, so may kaugnayan sa isa't isa kapag tinignan mo yung photos nila at ramdam mo na yung connection nila ay talagang nandoon. So yung tinititigan ko yung photos nila, sabi ko may something talaga nakakaiba sa kanilang dalawa. Pero ang sabi naman, hindi naman daw sila magjowa, charot. So pero pag tinignan mo yung photos, di ba, para silang couple, para silang may connection sa isa't isa, daig pa yung may relasyon, grabe. So maganda yung kinalabasan ng photos kasi powerful yung nakikita ko doon. Beauty queen, powerful, and then relationship, ganon. So ang bongga. So nakakatuwa kasi nagawa to ng Mega Magazine. Ito yung project na masasabi natin na after ng Miss Universe, at least nagkasama silang dalawa. Yung connection nila sa isa't isa, na-connect uli. Alam guys, sa totoo lang, mas unang naging close si Celeste Cortez at saka si Antonia Forsyth kaysa kay Michelle D at Antonia. So, ayun, mas nagkaroon pa ng unang project itong si Antonia dito sa Thailand at saka si Celeste Cortez. Kaya nga nang lumaban itong si Antonia ay sumuport itong si Celeste dito sa laban ni Antonia. Pero mas close si Celeste kay Angeli Anscat Kemes. Ayun. And then nakakatuwa kasi 'di ba si Celeste Cortez ay close naman kay Michelle D, na ngayon parang nakikita natin na hindi sila magkasama, hindi sila nag-uusap. Hindi ko alam kung bakit. Tapos ayun, wish ko sana one day si Angeli, si Michelle D, si Antonia at saka si Celeste magsama-sama sila sa isang photoshoot. O, di ba? Ang bongga nun. Parang Philippines versus Thailand. O. So, yun. So, maganda yung nangyari dito kay Antonia at saka kay Michelle D. Kasi parang nagkaroon sila ng connection. Yung dalawang country, parang masasabi mo na well friendship talaga. Kasi because sa nangyari kay Michelle D at saka kay Antonia, and then dito sa ipinapakita ng Mega Magazine na walang imposible sa dalawang country na magsama sa iisang photoshoot, sa iisang project, at sana in the future magkaroon pa ng project itong si Antonia at saka si Michelle D na hindi lang Mega Magazine kundi magkaroon pa sila ng maraming project sa TV or magkasama sila sa isang teleserye, mga ganon. At ngayon dito nga si Amanda Obdam may teleserye na rin nakakatuwa kasi parang si Rabia gumagawa din ng teleserye sa Pilipinas, and then batchmate niya si Amanda Obdam. Tapos ngayon, ayan, may project na rin sila. May project na rin si Amanda Obdam na solo. So, kung iisipin mo, maganda yung mga nangyayari ngayon sa mga beauty queen ng Thailand at saka ng Philippines. And then sana tuloy-tuloy na mag-shine ang Asia beauty
Asian beauty queen sa mundo ng pageantry at lalo-lalo na sa Miss Universe, di ba? So congratulations sa Mega Magazine and congratulations syempre kay Antonia at kay Michelle D. Well done. Project nila talagang good job. And then, parehas silang maganda. Doon sa nagtatanong sa akin kung sino ang mas maganda, parehas silang maganda. Magkaiba yung beauty na ino-offer pero parehas ang ganda na meron sila. And then, parehas maganda ang puso nila. Kaya nila nagagawa yung mga ganitong project dahil sa magandang relasyon na meron sila bilang magkaibigan. Di ba? Iklaro natin yun bilang magkaibigan. At nakakatuwa kung iisipin mo kasi nakakagawa sila ng project na ganito na hindi naman sila parehas Miss Philippines. And then malay mo in the future marami pang mga beauty queen from Thailand and Philippines na mag-collab na katulad ng project ng Mega Magazine na ginawa nila Michelle D at Antonia. So I'm so happy for them. Ang hihintayin natin kung kailan babalik si Antonia sa Pilipinas kasi 'di ba sinabi niya by May or June, tama ba? Coronation ng Miss Universe Philippines ay pupunta itong si Antonia Porcil, and then sa Thailand din by June naman ay magko-coronation naman ang Thailand at ayun so support naman si Michelle D. Pero sana bago naman mag-coronation makapunta naman si Michelle D sa Thailand kasi parang kung si Antonio nga nagawa di ba? Si Michelle D bakit hindi magawa? Siguro naghihintay lang ng more project na dito naman sa Thailand. Kaya lang kasi dito kasi ang dami kasing mga ginagawa ni Antonia din kabilaan din yung imbitasyon sa kanya, kabilaan din yung mga project na ginagawa niya. So yun yung mga update sa mga beauty queens natin. So yan. So ulitin ko, congratulations sa Mega Magazine with Michelle D and Antonia Porcil. So yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa pasabog na picture or ng photos nila Michelle D at Antonia Porcil dito sa Mega Magazine? Tingin ninyo, sino nga ba ang nag-shine like a diamond star? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.